Sa mga nakaraang pagdinig sa Senado tungkol sa Pogo Operation sa Tarlac, isa sa mga kasama sa natanong tungkol dito ay ang mismong mayor ng Banban na si Mayor Alice Go. Yan ang susuriin ni Professor Antonio Contreras sa Punto de Vista. Magandang umaga po, Professor. Magandang umaga, Daniel. Alam mo, yung panunood natin nitong hearing sa Senado, marami na ngayon parang ang tingin dito ay parang isang continuing soap opera o telenovela o K-drama. Kasi nakasentro, bagamat dapat sana nakasentro ang pagdinig sa pag-ungkat tungkol sa Pogo at sa mga iba pang mga kaugnay na issue tungkol dito. Ang mas minsan nabibigyan ng pansin ay yung personal life story nitong ni Mayor Alice Go na napaka-interesante naman talaga sapagkat marami siyang hindi natatandaan. Pati yung kanyang personal love life ay nabigyan ng pagkakataon na maungkat. Parang ang nangyayari ngayon, ang sa halip na ang tutukan ng tao ay yung mga issue na sa likod ng Pogo, at yung mga kung bakit nakakakuha ng birth certificate ang isang hindi naman Pilipino. Ang mas nabibigyan ng pansin ngayon ay yung mga kontrobersiya, nagmamarites na tuloy ang mga tao. Alam mo, dapat natin ipaalala sa Senado na ang kanilang hearing ay in aid of legislation. Hindi to in aid of chismis o marites. In aid of legislation, at dapat ang tinututukan natin dito unang-una yung Pogo sapagkat sinabi ko na nga sa inyo sa ngayon legal yan. Tingnan natin, dapat bang palitan na ang batas? Meron na pong mga panukala na gawin ng illegal yan. Pangalawa, dapat nating tingnan yung napakadali pekehin ng mga papeles, ang birth certificate, madaling pekehin ng isang hindi naman Pilipino, nakakakuha tuloy ng passport, nakakapagkandidato tuloy. Hindi ko naman sinasabing yan ang nangyari kay Mayor Alice Go, pero yan ang tinutungo ng investigasyon. At maaaring hindi lang naman si Mayor Alice Go ang involved sa mga ditong klase ng kalakaran, totoo man yan o hindi, na siya nga talaga ay hindi Pilipino. Pero malamang marami pang iba na foreigner na gumamit ng mga bota sa ating batas para abusuhin ang kanilang pagiging welcome dito sa Pilipinas. Tingnan din yung mga napag-uusapan din natin, yung mga sinasabi natin na may estudyante. Sana busisihin din natin kung paano yan na nagiging estudyante hindi naman marunong umingles. 'Di ba? Napakadaling palitan ang tourist visa ng student visa tayo mga Pilipino butas sa karayom ang dinadaanan para magkaroon ng scholarship o anuman, magkapag-aral man sa ibang bansa, sisitahin lahat. Meron ka mang English proficiency, meron ka pang admission, may pera ka ba? So, yun dapat ang tututukan. Huwag naman sanang tingnan na natin itong issue na ito na parang telenovela, na parang tayo ay parang naninira na rin ang pagkatao. Kasi bagamat si Mayor Alice Go, medyo suspitsoso yung kanyang pagkatao, there is always a presumption of innocence and regularity here. At ang Senado hindi dapat maging kasangkapan sa pag-yurak sa karapatan ng ibang tao, maging ito man ay isang foreigner o hindi, maging ito man ay tunay na Pilipino o hindi. Ang usapin ng citizenship ni Mayor Alice Go, hindi naman po yan kayang solusyonan ng Senado. Yan po ay dapat ang korte ang nagsasabing yan. Kung may mga ebidensya tayo na nag-uugnay sa kanya sa Pogo Operation, so sa mga illegal na nangyayari sa loob, sampahan ng kaso, puntahan na yung tamang venue. At ang dapat tinututukan na ngayon ng Senado ay palakasin ang mga batas para ito yung mga walang butas. Sapagkat huwag natin pong hintayin pa na dumating tayo sa panahon na ang simpatiya ng mga tao lumipat na kay Mayor Alice Go. Kasi para baga lumalabas ngayon, parang sa mata ng iba, may nakakausap ako na parang inaapi naman husto itong mayorang ito. Parang pati na yung buhay niya inilalata. Ano naman ang relevance sa mga yan, 'di ba? Sa kanyang sa nangyayari dito. Ang tutukan po natin mga senador ay ang batas. Huwag na po tayong magmarites sapagkat hindi po yan ang tama. In aid of legislation po ang inyong investigasyon. Yan lamang po ang aking punto de vista ngayong araw na ito. Balik sa inyo dyan, Daniel, sa studio. Maraming salamat po, Professor Contreras.